Sa punto pong ito, makakausap natin si Albay Governor Joey Salceda. Magandang gabi po, Governor. Yeah, magandang gabi po. Idol ko po. Ako, kumusta ho kayo? Okay po ba kayo? How are you holding up? Actually, nakabuo na po kami ng disaster assessment team at yung teams para buuin po yung aming fast recovery program para mabalik agad sa normal. Bukas umaga, gusto ko lahat ng mga biyahe normal na. At tinawagan ko na yung mga schools ng mga walang sira na dapat may classes sila bukas. So, ay walang mapapala sa pagpapaawa. Dapat bangon agad. Meron kami kasabihan dito sa Albay na itayo kagad yung puno ng sili. So, yun ang gusto kong gawin. Itayo yung puno ng sili. At saka, ang pagkakaalam ko, unan yung sinasalba yung inyong mga sili, Governor. Oo nga, yan sabi nila. Pero sa ngayon po, dahil po sa mga sinagawa namin, basically number one, yung pagkansela kagad ng classes, kagad-agad kahapon, mula elementary hanggang college. So mga 400,000 yun na safety namin. Pangalawa, yung hindi na ho namin pinapasok sa trabaho sa gobyerno at saka pinag-usapan ko yung mga private sector na yung mga nagtitinda lang ng mga basic relief, non-food and food items ang magbukas. At pangatlo, yung aming pong evacuation mula kahapon, 2 gabi na po kami sa evacuation center. We have almost 69,000 head of families and their children. Basically, ang nasa mga evacuation centers ko. So 9:30 or 9:25, wala pa akong report ng casualty at wala akong missing person. Ang meron ko po ay mga bahay na this is essentially a wind event, not a rain event. Oh. So marami po mga, ang tawag namin dito, atop, bubong na nilipad. So katulad ng munisipyo ng Pulangi, nilipad po yung bubong. Yung 2 bago kong JICA na ginawa ng hapon mismo, yung kanila pong 3rd floor na na yero, nilipad din. Pero yung applicant po na, kasi we have permanent evacuation centers in Albay na pag mga itong oras, automatic ang gamit namin, hindi po sila sa DepEd. Lahat yun po semento o ang tawag dyan. So walang sira doon. So nandun pa po yung mga evacuees ngayon. It's good to hear, Governor, no, na meron kayong parang bang tawag doon, philosophy na hindi pwedeng maging biktima ang inyong mga kababayan pagka ganito may kalamidad. Ang tawag yun, lahat ng tao may dignity. At kasama sa dignity na kasi ang namamatay during disaster, mahihirap. Kasi wala silang capacity na to save themselves. So, duty ng Estado o ng local government na to make up for that lack of capacity among the vulnerable. So, yun ang ginagawa namin. At talagang tinutulahan namin po. Kasi 85% ng namamatay during disaster mahirap, bata, elderly. The rest, yung 15% siguro, yung tatanga-tangang mayaman. Nako. So, yun po. Kaya, pero kami naman, ayaw namin nun. So, bawal ang tatanga-tangang mayaman. So, kailangan kahit hindi nila, katulad, kahit kung ang bahay, kahit mayaman ka, maganda bahay mo, nasa danger zone ka, aalisin ka namin. At saka, Gov, kung mababanggit ko lang, mukhang praktisado po ang Albay kasi madalas nga rin kayong dalawin, hindi lang ng bagyo. Meron pa kayong bulkan dyan na mayat-maya nag-aalboroto. Yung last practice namin is 2009. Actually, ito po yung unang bagyo namin since 2006, sa Riming at Milenyo. So, actually, ang last na local, yung dito mismo, yun po yung pagputok naman yung 2009. So, in the middle of it, nagkaroon kami 11 practice dahil ang ginagawa namin para ma-build up po, ma-flex yung muscle ng aming pong mga inorganized na mga disaster teams, management teams, communication teams, po ng mga necessary na mga units para po sa effective disaster management operations.
Pupunta kami po sa ibang lugar, katulad po sa Yulngan, sa Bohol, sa Yolanda, sa Sendong. So, yun. Kaya po nagkakaroon po kami ng patuloy na parang exercise o deal. So, pag ganito na sa amin na mismo nangyayari, alam po ng lahat po anong gagawin. Okay, so sabi nyo ho, this is a wind event. Hindi ho gaanong malakas Opo. ang ulan. Gayon pa man, Gov, ano hong mga areas ba ang masusi nyo hong binabantayan? Tama ho ba yung nabanggit ko kanina, coastal areas? At saka ito hong nasa mga slopes ng, Mount Mayon. Tama po ba? Basically po, para sa wind event po, yan po yung mga bahay na made of light material. Basically, mga mahirap yan. So, pangalawa, yung mga nakatira po sa tabi ng dagat, para sa storm surge. Pero binabantayan pa rin namin kasi may ulan pa rin siya. Kaya yung aming pong flood place ng West Libon, Pulangi, malinaw. Pati po yung Lahar areas namin dahil yung talagang siksik, almost 4 hours lang dito sa amin yung bagyo. Pero dala na lahat yung tubig at yung hangin. Subaha gumalaw po yung Lahar deposit doon po sa laylayan na mayon. Kaya yung simula, Ginubatan, Kamalig, Daraga, Legazpi, kahapon pa po sila nasa loob ng evacuation centers sa Kapala Santo Domingo. Tapos yung landslide po niya, ang importante na naman po dito, alam na po ng mga barangay officials na pag sinabi namin itong event na to, ito ang concern, alam na nila kung landslide sila, wind sila, o lahar sila, o baha sila. So, tuloy-tuloy naman po yung training sa kanila. Alos 2 barangay, bawat araw, tinitraining namin dito, paulit-ulit. Kasi paulit-ulit din ang election. So, paulit-ulit din po kami mag-train. Okay, maraming salamat po. Governor At Joey... saka pala, Opo. Sige lang Ma'am po. Jessica, Opo. nag-declare na po ako ng state of calamity kanina. Upon the request ng mga component at GUSCO at saka ng advice po ng OCD para po yung mas mapabilis po yung recovery ng Albay sa epekto po ng Glenda. Although sinasabi ko gusto na namin magsimula bukas, may mga damages po talaga ng mga substantial in certain sectors of our society. So we already formed the team na kung saan po gagamitin ang state of calamity po ito. Opo, at nai-report na rin ho namin kanina pa dito sa State of the Nation yung inyo pong declaration of state of calamity for Albay. Salamat din po, Governor Joey Salceda ng Albay. Salamat, Ma'am Jessica. Jessica na lang po, Governor, at ingat ho kayo dyan.